Hi guys, magandang araw sa inyo. So day off ko today, mamamasyal tayo ngayon. So today narito ako ngayon sa Mill Lake. 15 minutes away lang to mula sa bahay namin. As you can see, sobrang daming namamasyal, and then marami din ditong mga picnic table, mga upuan kung saan pwede kayong mag-relax, mag-jogging. And then kung nakikita nyo, yun, may fountain, and then maraming magagandang view. Malapit lang to sa mga superstore sa Costco dito sa Abbotsford. Nung minsan may nagtanong nga pala sa akin, ano daw yung magandang stepping stone para makarating dito sa Canada. Kasi na-try na daw niya lahat ng agency sa Pilipinas, sinubukan na niya, talagang mailap daw sa kanya. So bibigyan ko kayo ng idea ngayon guys kung paano makarating dito sa Canada kung talagang mailap sa inyo ang pag-apply dyan sa mga agency sa Pilipinas. Kasi hindi talaga lahat kapalaran natin na makaalis tayo sa mga agency dyan sa Pilipinas. Minsan sinubukan nyo na lahat, pinuntahan nyo na lahat, in-applyan nyo na lahat. Talagang may pagkakataon na kahit na anong gawin nyo, hindi kayo matuloy-tuloy. Kasi yung iba namang kababayan natin, pinipilit lang isingit yung kanilang pag-apply habang may trabaho sila kasi hindi talaga nila maiwanan yung trabaho nila. And then yung iba naman, kinakailangang mag-apply sa ibang country para kahit pa paano masuportahan yung pamilya nila, at the same time maituloy yung application nila. Actually na-discuss ko na to dun sa mga nakaraang vlog ko, pero ulitin ko uli sa inyo para kahit pa paano may idea kayo at kumpara ninyo yung application ng Pilipinas at application ng cross country. So dati nagawan ko na to ng mga vlog, kaya lang marami pa rin na nagtatanong kung ano daw yung magandang stepping stone nilang gawin para matuloy sila dito sa application nila sa Canada. Kasi lahat daw ng agency sa Pilipinas sinubukan na daw po nilang applyan, wala pa rin nangyayari. So ito nga po, ang pinagkaiba po kasi ng pag-apply sa Pilipinas at pag-apply sa cross country, uunahin ko po muna yung sa Pilipinas. Sa Pilipinas, pag nag-apply po kayo, ang kagandahan po niyan, halos walang gastos. Sagot po lahat ni employer, ang gagastusin nyo lang is 10,000, 13,000, 15,000, sobrang liit yung medical lang nyo at saka yung requirements ninyo. But the problem is, kalimitan po kasi hinahanapan sa mga agency ng Pilipinas, hinahanapan po ng 2 years, 3 years to 5 years experience. At take note, kailangan ay currently employed kayo dun sa same experience na ina-applyan ninyo. Hindi pa pwedeng yung nakalipas na let's say 2 years, 3 years, 5 years na yung experience mo, i-apply mo pa. Hindi po, kalimitan po ganun yung mga hinahanap nila. And kumpara naman sa pag-apply sa cross country, malaki po talaga ang gastos. Sa cross country po kasi kalimitan doon sa mga nakausap ko at even doon sa Taiwan, pag paalis ka, nung mga unang application is inaabot ng 350,000, kalahating milyon, at even yung mga nasa Middle East na nakausap ko, na interview po natin, umaabot siya ng mga 300,000, 400,000 to 500,000 yung application nila papunta dito sa Canada. Kalimitan po kasi doon sa ilan nating kababayan na nasa Pilipinas, magkakaroon lang ng 1 year, 2 years experience, lilipat na uli ng trabaho. So anong nangyayari, hindi niya nakukumpleto yung kailangan na experience, 3 years to 5 years experience. At ang kalimitan doon sa kababayan natin, mga natatakot mag-take ng IELTS. Kasi hindi lang naman sa natatakot, yung iba po ay syempre hindi din po biro ang gastos sa IELTS. Kalimitan dyan 7,000, 8,000 yung mga gastos para mag-take ng IELTS. At yung kumpiyansa nila na makapasa sila sa IELTS ay hindi ganun talagang 100%. Kaya yung iba natatakot, nagagastos sila ng ganung kalaking halaga, baka hindi sila makapasa, so sayang lang yung pera. Kaya yung iba hindi sila natutuloy. Kasi kalimitan po sa mga aplikante dyan sa Pilipinas, alam naman po natin na isinisingat lang nila yung pag-a-apply nila dahil yung mga kinikita nila sa trabaho nila ay pangtustos pa sa pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Kaya talagang swerte kung ikaw ay mag-a-apply pa Canada at kahit papano may nakatabi ka, dahil bukod doon sa medical mo at saka sa requirements mo at saka sa IELTS mo, hindi na rin birong halaga. Sabihin na nating mura, 10,000 to 15,000 lang yung gastos. Unlike nung magko-cross country ka, na yung cross country po ay gagastos ka ng nasa 300 to 350
250,000 papunta ng Canada, kasi iba po yung kalakaran ng cross country sa kalakaran nung nasa Pilipinas. Ngayon, kung sa Pilipinas po kayo mag-a-apply, talagang mas mura, at yun nga, talagang ang gastos nyo lang is medical at saka yung inyong mga requirements, saka yung IELTS. Makakarating na kayo ng Canada, pero kailangan qualified po talaga kayo. Kailangan yung experience ninyo ay talagang 3 to 5 years experience, talagang pasok na pasok doon sa kailangan nila. Sa pag-a-apply naman po ng cross country, makakapagtrabaho ka, for example, bigyan ko kayo ng idea sa Middle East o sa Taiwan, makakapag-ipon ka kahit papano, at the same time matutustusan mo yung pangangailangan ng pamilya mo. Yun nga lang talaga, pag nasa abroad ka, malaki yung kanilang hinihinging placement. Kahit po ng mga nasa Dubai na nakausap ko, na galing sa Singapore, galing sa Korea at galing do sa Taiwan, talagang malaki po yung mga placement fee nila na ginagastos para makarating dito sa Canada. Yun nga lang talaga, kahit pa paano natutustusan mo yung pamilya mo. Kasi kung yung iba pinag-aantay nila sa Pilipinas habang sila kumikita at talagang hindi sumasapat, ang nag-earn lang talaga sila ng experience. Kagaya ko po dati, nag-take po ako ng mga butcher, nag-take po ako ng electrical welding, and then plano ko sanang gamitin yung pinag-aralan ko ng butcher para mag-earn ng experience sa Monterrey. Sabi ko kung 2 years, 3 years na experience yung uubusin ko dito, tapos umiidad na ako, tapos parang hindi pa ako ganun ka-confident na maipapasa ko yung IELTS that time. So sabi ko, kinumpute ko, inad ko yung experience na kailangan kong i-earn para maka-apply pa Canada. At sabi ko nga sa sarili ko, yung 3 years na yon talagang magtitiis ako sa mababang sahod para lang makuha ko yung experience na yon. At sabi ko, paano pag dumating yung time na hindi ko pala kayang ipasa yung IELTS? So nag-decide po ako na mag-Taiwan. So sa Taiwan, kahit pa paano, yung sahod malaki, nakakaipon ako, at the same time nakakasuporta tayo sa pamilya natin, napag-ipunan ko po yung placement papunta ng Canada. At ito po yung advantage at pinagkaiba nung Taiwan at saka nung other country at saka nung mag-a-apply ka sa Pilipinas. Pag sa other country po, kahit papano nabibigyan ng chance yung mga katulad natin na walang experience. I'm not saying na walang experience talaga. Let's say for example, yung experience mo is nakalipas na 5 years na, yung experience mo ay nakalipas na 8 years, 7 years na. So ina-allowed po nila yon. Unlike yung nasa Pilipinas na ang nangyayari po kasi is dapat yung experience mo is talagang currently employed ka pa rin doon sa ina-applyan mong position. And there are some cases na may mga nakakaalis na walang experience. Kagaya na lang nung in-interview ni Rice Velasquez na mga dumating na Pilipino sa airport na nakasalubong niya, na in-interview niya. Sabi nga niya kung align ba yung experience nila doon sa trabahong papasukan nila. Sinabi nga talaga nila doon sa interview na wala talaga silang mga experience pero nakapasok sila dito sa Canada. So sana kahit papano nasagot ko yung tanong ng mga nagko-comment na ano daw yung magandang stepping stone nila para makapunta sila dito sa Canada. Well, kung kayo po ay may sapat na experience sa Pilipinas at talagang kampante kayo na maipapasa nyo yung IELTS, i-grab nyo po yung mga opportunity na dumarating sa Pilipinas. Marami pong agency dyan kagaya ng IPAMS, Mercan, Magsaysay Global, at saka yung Total Staffing, napakarami po diyan. Kaya saka yung Staff House, napakarami po. Kaya subukan nyo pong puntahan yung mga agency na ilalagay ko po dito sa description below para kahit paano may idea kayo. Kung may sapat naman po kayong experience, puntahan nyo na po at mag-review po kayo ng mga English test para kahit paano handa po kayo during interview. Kung may sapat kayong experience, mura lang yung magagastos ninyo sa mga placement diyan sa Pilipinas, pero kung wala naman kayong sapat na experience at kinakailangan ninyo na kumita para masuportahan yung pamilya ninyo, at the same time maituloy yung application ninyo habang kayo nagtatrabaho, masasabi ko po na pwede muna nyong i-grab for example yung mga Hong Kong, Taiwan, Qatar, Kuwait, at doon na po kayo mag-apply papunta dito sa Canada. Marami pong agency na nag-hire papunta dito sa Canada. Yun nga lang po, mag-iingat po kayo dahil marami na rin pong scammer. Pero madali na naman po ma-identify yan. I-check nyo na lang po, may ginawa na rin po akong video kung paano nyo ma-check yung mga legit consultant na kausap ninyo para maiwasan po na ma-scam kayo. Dahil hindi po biro yung perang pakakawalan ninyo. And at the same time po, pwede naman po kayo mag-apply direct papunta dito sa Canada. Lalo na yung mga cross country, kasi gaya nga ng madalas ko nababanggit, ang direct hiring po sa Pilipinas papunta dito sa Canada, yung po kasi yung mga low skilled hindi na po pwedeng mag-direct. Ang nangyayari po kasi, asikasuhin ng employer nyo dito, sila po yung magpa-process dito sa Polo, ay na-hassle po yung employer kaya ayaw na nilang i-accept. Ngayon, kung kayo po ay mag-a-apply ng tier 1, 2, 3, yung mga nakapag-hire na po na employer before
na ang alam ko, pagkakatanda ko, maximum of 5. Ina-allowed naman po as long as yung employer is willing asikasuhin yung mga documents ninyo sa polo. Kasi kailangan na po is personal appearance ng employer, which is ang daming employer dito na tinatamad pumunta sa polo. Ngayon, kung kayo ay cross country, it doesn't matter kung kayo nasa anong tier, 1, 2, 3, 4, 5. Kung kayo makakakuha ng employer sa job bank, mas maganda po para wala na kayo halos gastos. Pero kung may mga agency dyan sa mga pupuntahan ninyo, kagaya namin sa Taiwan, napakaraming agency dyan na nagpapaalis papunta ng Canada. So grab it, itry nyo lang po ng itry. Just make sure na makakaipon kayo kasi kailangan nyo po ng pera para makapunta dito kayo sa Canada. So ulitin ko po, sa Pilipinas mas mura, mas ligtas. Yun nga lang, kailangan nyo ng 3 to 5 years experience or 2 to 3 years experience at currently employed. Pag mag-a-apply naman po kayo ng cross country, ang kailangan nyo pong i-provide ay talagang pera. Kailangan nyo mag-ipon. Although kumikita kayo ng mas malaki kumpara nung nasa Pilipinas kayo at makakapagpadala kayo sa pamilya ninyo, kailangan nyo po yung pag-ipunan. Dahil kagandahan naman sa cross country, kahit papano, pagdating sa experience, mabibigyan po kayo ng chance na makapunta dito sa Canada. Kahit pa yung experience nyo ay 3 years na nakalipas, 5 years na nakalipas, as long as yung experience ninyo kahit pa sabing 1 year lang, 2 years lang, ina-allowed po nila kahit putol-putol. Unlike po sa Pilipinas na talagang sobrang higpit pagdating sa experience. And last, bago matapos tong video ito, base din po sa mga nakakausap ko, kalimitan kasi yung mga nagme-message sa akin at nagko-comments na mga nakakarating dito na may mga kontrata na hindi nasunod, may mga oras na hindi nasunod, at yung iba seasonal, yung iba bigla-bigla na lang mawawala ng trabaho. Kalimitan po sa kanila ay cross country. Hindi po kagaya nung wala pa ako na experience dito na nag-complain sa akin na galing siya sa Pilipinas, na hired ng Pilipinas, pagdating dito ay ganun yung sitwasyon nila. Kalimitan po nung mga nakausap ko na wala silang oras, 3 months pa lang, 4 months pa lang, wala na silang trabaho. Yung iba naghahanap ng LMIA kasi yung employer nila hindi daw nasunod. Kalimitan po yun is mga cross country. Kaya talagang masasabi ko talaga na mas safe pa rin mag-apply sa mga agency natin sa Pilipinas. Well, I'm not saying na lahat naman po, kasi sa totoo lang yung mga agency na naman kung kilala ko na nag cross country dito, mga maayos naman po. Talagang yung kontrata nila, renew, hindi naman sila nawawala ng oras. Hindi ko naman po nila lahat. Gaya nga nasabi ko sa inyo, yun ay yung mga base lang doon sa mga nakausap ko at mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel. Kasi marami pa din naman pong kababayan natin ang mga katwiran, kahit na anong trabaho, basta Canada, kahit na anong gagawin nila, makarating lang ng Canada. So grab lang ng grab, kasi yung iba po wala na silang pakialam kung anong dadat na nila, mahalaga makapasok sila ng Canada. So kung yun po yung katwiran ninyo, just make sure na handa kayo sa dadatnan nyo dito, kasi hindi po lahat ng dumarating po dito ay pinapalad na maganda yung dinadatnan. So hanggang dito na lang muna guys, at mag-iikot-ikot muna ako dito. I-enjoy muna natin tong view dito sa Mill Lake sa Abbotsford. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa buhay namin dito sa Canada. So see you guys sa next vlog. Love you all. Bye-bye.